Isang magandang buhay sa ating lahat. By the way, this is Albiste, Air Force by profession, and negbisante na po ngayon. And siyempre, ang purpose naman po ng video natin ngayon is about naman sa mga ginagawa natin. Kung mapapansin nyo, isa po tayong entrepreneur, and nag-i-enjoy po tayo sa ginagawa natin. Hope na ikaw, kung saan ka man ngayon, kung ano man yung ginagawa mo ngayon, is nag-i-enjoy ka din. So, napakasarap pa rin talaga sa pakiramdam na yung ginagawa mo is nai-enjoy mo siya at the same time. Isa to sa mga na-realize ko lang din na grabe no, kung dati na kumbaga andun ako sa point na wala akong magawa, hindi ko hawak yung oras ko, kung gusto kong lumabas, kung gusto kong magbakasyon, maghihintay pa ako. And ako din talaga yung tao na talagang ano kasi ako kumbaga gusto ko talaga i-try, gusto ko hanapan ng paraan yung isang bagay pag sa tingin ko medyo mahirap siya. So, ganun ako. Yan, not to brag, just to inspire. Kumita din naman tayo. Ayan, so, yes, sabihin na nating pera naman talaga, kahit saan naman Kumbaga, kahit nag-empleyado ka, kahit nagnegosyo ka, pera naman talaga yung dahilan mo. Pero the moment na gusto mo kumita ng mas malaking pera, una-una dyan, hindi yung pera. Kasi kung nakatingin ka lang sa pera, hindi ka mag-grow, empleyado ka man, or negosyante ka man, hindi ka mag-grow. Parang ganito lang yan. Pag sa trabaho tayo, pag ginalingan natin, mas dadami yung trabaho na ipapahawak sa atin. Mas dadami yung trabaho na gagawin natin. Pag sa negosyo naman, pag ginalingan mo sa negosyo, mas dadami yung perang babalik sa'yo. O, di ba? Pero pag sa negosyo, hindi ka lang basta-basta magaling sa negosyo. Pag sinabi kasing negosyo, para sa akin na dapat marunong kang magsolusyon at tumulong sa ibang tao. Okay? So, parang ganito yan. Ano ba yung pwede kong maitulong sa tao na something na magbe-benefit sa akin? O pwede kong maitulong sa tao na something na magbe-benefits naman ako para sa kanya. Pag palitan lang yun. Ganun dapat yung mindset natin, hindi yung mindset mo pag nagnegosyo ka, is gusto mo lang makabenta para kumita ka. Dapat yung nabentahan mo is meron kang way or something na pwedeng bumalik sa'yo. And ako mismo, sa 3 years ko, sa experience ko sa negosyo, ang totoong negosyante, ang totoong customer, pag bumalik na siya sa'yo. For example, bumili siya ngayon sa'yo, nagnegosyo ka, hindi pa yun yung totoong kita. Ang totoong kita doon, pag bumalik na siyang bumili sa'yo. Kaya, yun ang sinasabi na something na mag-create ka ng pwedeng mababalyo or nag-benefit siya from you. Kaya napakahalaga yung ginagawa mo ngayon. So, dapat nakatingin ka sa long term, dapat totoo lang yung sinasabi natin, katulad ng paggagawa natin ng video. Katulad nito, negosyo to. So, kung sa tingin mo na iwas ka ngayon sa negosyo, the moment na gumagawa ka ng content dyan, gumagawa ka ng kung ano-anong video dyan, nag-post ka sa Facebook, nag-reels ka, negosyo yan, di ba? Parang ganito naman, pag nasa empleyado ka naman, ang negosyo mo naman dyan is yung puhunan mo ay katawan, yung oras, kapalit ng sahod. So, ganun lang din yan. Diba? So, for example, gumastos ka sa labas, nanood ka ng sine, paglabas mo, nagkwento ka sa kaibigan mo, nanood ka ng ganito, tapos yung kaibigan mo na kinuwentuhan mo, nanood naman siya. So, it's a part of business pa din, nagbibenta ka pa din. Sometimes, hindi lang natin naintindihan na yung binibenta natin, hindi pala tayo nagbe-benefits. So, kung gusto mo siya maintindihan, kung nagbebenta ka lang din naman, nagbubuhos ka din naman na ng oras mo dyan, what if doon ka na sa something na pwedeng may balik sa'yo? Minsan, umiiwas tayo kasi hindi natin alam yung iniiwasan natin, yun pala yung current na ginagawa natin. Minsan, kung ano yung iniisip natin na hindi maganda, yun pala yung kasalukuyan na nangyayari sa buhay natin. Diba? So, kailangan mo lang maging maliwanag sa isip. And hindi tayo matututo sa isang bagay na pag hindi natin yan nasubukan talaga. Diba? Sa situation ko dati na naghahanap din talaga ako ng opportunity, gusto ko madagdagan kahit 5,000 lang yung sahod ko. Pinag-pray ko lang din na mabigyan ako ng magandang opportunity na pwede makatulong sa akin. And yun, na yung binigay sa akin na opportunity, yung opportunity na hindi ko pa gusto. Ito. Pero the moment na sinimulan ko, the moment na inaral ko, doon pa lang na-realize ko na ang ganda pala.
Kaya naniniwala ako na sometimes yung mga gusto mo sa buhay, something na hindi mo pa alam ngayon, something na iniiwasan mo ngayon, yun pala yung pwedeng makatulong sa'yo. So, ganito lang yan. Pag meron kang pangarap, andito ka ngayon, hanapin mo lang yung tulay na something na pwedeng makapagdala or makakatawid ka dun sa mga pangarap. Diba? So, tingnan mo yung buhay mo ngayon, 5 years from now, kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo. Kung hindi malinaw sa'yo, tingnan mo yung mga taong nauna dyan sa trabaho mo, kung ano yung situation nila, yun din yung future mo. So, yun lang siguro for now, kapatid. Don't forget to follow me, mag-engage tayo para kumbaga mag-grow tayo sa mga paggawa natin ng mga content para hindi masayang yung mga bawat oras natin sa isa't isa. Para mas marami din tayong ma-inspire. And ikaw, kung gusto mong mag-comment ng opinion mo naman, pwede ka rin mag-comment dyan. Diba? So, magtulungan tayo, walang ibang nagtutulungan kung hindi tayo. Dapat tayo mahihirap na nagtutulungan tayo umangat, diba? So, ganun dapat. So, yun lang siguro, kapatid, and see you in my next video. Salamat, kapatid. Bye-bye.